As of yesterday po ay nasa, base po sa inventory po ay nasa around 1,586 po yung PNP personnel na nag-declare po na meron po silang mga kaanak up to 4th degree of consanguinity and affinity na tatakbo po sa darating na eleksyon sa susunod na taon po. Inilipat na ng pwesto ng pamunuan ng Philippine National Police ang nasa 1,308 na mga tauhan nito. Ito'y mula sa 1,586 na mga pulis na nagdeklara na mayroong mga kamag-anak na tatakbo sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, layon ng paglilipat ng pwesto na hindi makaimpluwensya ang mga pulis sa resulta ng halalan sa Mayo pabor sa kanilang mga kaanak na politiko. Sinabi pa ni General Fajardo na inaasahan naman na ilalabas bukas o sa susunod na linggo ang relief order ng natitirang 278 na iba pa. This policy po ay matagal na pong ini-implement po ng PNP na every time tayo po ay sasailalim po sa electoral process po. Yung mga pulis po natin na may mga tatakbo pong kaanak ay inaalis po doon sa places of assignment nila or kung saan po natatakbo yung kanilang mga kaanak to preclude any notion na magagamit po yung kanilang pagiging pulis to influence yung darating po na election po. Pinakamarami aniya sa mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa susunod na halalan ay mula sa Police Regional Office Cordillera na nasa 180, sinundan ng 144 mula sa Police Regional Office 9, 122 naman mula sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region at nasa 118 ang mula sa Police Regional Office 6. So we remain non-partisan and impartial po sa gagawin po nating election po. Kaya expected naman po ito ng ating mga kapulisan na kapag may mga ganito pong electoral exercise po ay malilipat po sila ng lugar po. Sinabi rin ni Brigadier General Fajardo na mahaharap sa kaso ang sinumang pulis na hindi magdedeklara na mayroong kaanak na tatakbo sa halalan at planong impluwensyahan ang resulta ng eleksyon. Well, kung may hindi po magdideclare at mapapatunayan po na may mga kaanak po silang tatakbo at worse ay gagamitin nila yung kanilang authority bilang pulis, ay definitely they will face a administrative sanction to include probably dismissal from the service po. Samantala, kaugnay naman sa planong maagang pagpapatupad ng gun ban, sinabi ng tagapagsalita ng PNP na ang COMELEC ang magdidesisyon kung kailan ito ipatutupad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.